Okay, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So, hindi na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan. No? So, bago din ang lahat, pinasasalamatan ko rin po maging yung ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa abroad. Maging yung ating pong mga taga-subaybay na lagi pong nananalangin para po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, maging yung ating mga kaisa na nagbibigay po ng kanilang tulong, nagbibigay po ng kanilang mga paalala para po sa atin. At siyempre, sa oras na ito, siyempre, alam nyo naman na ang ating pong kinakalaban ay isang reliyon na kung saan ay wala pong pinagkaiba sa isang fraternity. Isang reliyon na kung saan ay puro mga gangster, halos ang ugali ng mga membro. Makikita nyo po yan sa comment pa lang, makikita nyo na walang mga Diyos. Walang mga Diyos yung mga membro ng Iglesia ni Manalo sa mga comment pa lang nila sa atin. No? So, Iglesia daw sila ni Kristo. Pero tignan nyo yung mga comment. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng demonyo. Wala pong Ano palang gusto mong i-comment dyan sa comment section ng mga iglesia ni Kristo? Dahil sa mga pagmumura mo, nilalait mo sila, lalo pa yung kanilang pinakamataas na leader. Anong gusto mong i-comment dyan? Maganda? Pasalamatan ka? Kagunggong mo naman, natural ganyan ang mga reaksyon ng mga kapatid. Ba't sabi mo mga gangster, walang Diyos? Bakit? Ano pa lang yan? Comment pa lang yan, comment pa lang yan. Ginagawan mo na ng hindi magandang conclusion. Ano pa lang in-expect mong i-comment ng mga dyan, ng mga kapatid sa iglesia dyan? Maganda? Pinasama mong loob nila di ba? Kagunggungan yung sinasabi mo Nagsasalita ka nang wala ka sa sarili mong bait. Di ba? Gusto mo ikaw lang ang paniwalaan ng mga tao. Tingnan mo dyan, Pinapasalamatan mo yung mga nagdadasal sa'yo. Sino nagdadasal sa'yo? Pinagdarasal siguro nila na mahuli ka. Ay, wag mong lukuhin yung mga manunood mo. Wag mong lukuhin yung mga viewers, Wag mong lukuhin yung sambayan ng Pilipino. Sige, pakinggan natin yung mga manifestation mo. Yung mga ano mo dyan. Yung ano yan? Sige, pakinggan natin kung ano pa yung mga kabulastugan mo. Sa mga comment pa lang nila sa atin, no? So, iglesia daw sila ni Kristo. Pero tignan nyo yung mga comment. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng demonyo. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng diablo. No? So, alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga po sa gusto nila akong patahimikin, dahil alam nilang totoo ang lahat ng sinasabi ko at tinatamaan talaga sila Kasi talagang totoo Walang ibang nakagawa nito kundi ang inyong lingkod lamang po, Epipanyo Labrador. Tama ka, walang ibang nakagawa niyan kundi ang Epipanyo Labrador lang. Dahil napakagaling mong gumawa ng imbento, Imbentong mga istorya na sarili mo lang, sariling kalooban mo lang, wala kang batayan. Totoo? Pakita ka ng totoo. Ano yung totoo? Yung sinabi mo na puro totoo? Katotohanan yan? Pakita mo nga yung ebidensya mo na katotohanan, yung mga pagbibintang mo na yan. Sige nga. Alam mo kung anong dapat sa'yo? Anong dapat sa'yo? Dapat ka talagang patahimikin. Bakit? Yung tinatanim mo sa utak ng mga tao, ito pa ulit-ulit kong sinasabi to tinatanim mo sa utak ng mga tao, tama at totoo yung mga sinasabi mo. Di ba? Kaya nga diyan ka nga diyan ka nga namin aakusahan diyan ka nga namin papailan ng kaso Doon mo sa korte patunayan yung mga sinasabi mo kung talagang totoo para yung mga naniniwala sa iyo diyan, yung mga viewers mo ay matauhan din na puro kasinungalingan lang sa mga sinasabi mo. Sige, tuloy mo, tuloy. No? Kung ano-anong kanilang pananakot, kung ano-anong kanilang ginagawa, kung ano-anong kanilang mga exhibition, kung ano-anong kanilang mga sinasabi sa akin, kesyo may kaso na daw ako sa buong bansa, harapin ko daw, hihingi na daw ako ng sorry, hihimas daw ako ng rehas. Nako, talaga naman. No?
So, hindi na ako magtataka kung bakit maraming natatakot sa iglesia ni Manalo. Kasi nga, maliban na ginagamit nila yung pera nila, yung impluwensya nila, yung mga membro nila, so alam naman natin, 'di ba? So wala tayong magagawa, talagang ganito tong reliyon na to, no? So nagalit yata sila dahil sinabi ko at siniwalat ko ang katotohanan na ang iglesia ni Manalo ay marami ng pinapatay ng mga pari. Hindi na ako magtataka diyan kasi mismong mga membro, mga ministro, mismong kapatid ni Manalo, ina ni Manalo, Eduardo, ay mismong nagsiwalat ng mga katiwalian sa ilang araw po ay ipapalabas po natin dito. Salamat po sa mga dating iglesia ni Cristo na nagsilabas. Ang dami pala. Alam niyo mga kababayan, nagulat ako. Nagulat ako. Libo-libong mga iglesia ni Manalo na pala ang lumabas na sa pagiging membro nila diyan kasi namulat na sila sa katotohanan. No, nagpapasalamat sila dahil nakita nga nila na nahimik na sila kasi alam nila ang kayang gawin ng iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung kanilang impluwensya, yung kanilang koneksyon sa mga politiko, yung kanilang mga koneksyon sa kanilang mga membro na mayroong mga posisyon sa ating bansa, kagaya ng mga judge, kagaya ng attorney, kagaya ng mga at iba pa. May mga membro kasi ng iglesia ni Manalo na mga lespo, mga general. Ayan, sinabi mo na naman yan, no? So, isa yan sa patutunayan mo doon, dalhin mo lahat ng mga taong ebidensya mo na magtitistigo sa'yo na yung totoo, na yung mga sinabi mo ay totoo, di ba? Sabi mo, daming pinapatay ng mga pari, no? Ang tagapamahalang pangkalahatan, no? Kay Eduardo Manalo, sinabi mong daming pinapatay ng mga pari, no? Sino yung mga pari na yon? Sino ang magiging mo diyan ngayon? Magiging witness mo diyan ngayon para patunayan yang sinasabi mo. 'Yon? Ano 'yon? Ibig sabihin may connection ka doon yung sa mga natiwalag na mga ministro, mga dating membro ng Iglesia ni Cristo. Marami talaga 'yan. Marami yan silang mga tiniwalag. Tiniwalag yan sila dahil doon sa mga mali nilang ginawa. So malinis po yung iglesia ni Cristo. Lahat na nang may katiwalian, lahat na nang may masamang ginawa, tinitiwalag yan. Yon, sila ngayon ang kumakampi sa'yo, di ba? Ano ba, kumakampi ba sila sa'yo o kumukuha ka lang ng konklusyon doon sa kanila? O sila lang nagiging basihan mo, yung mga nakaraan ng mga issue, yung mga nakalagay dyan sa Google, nakalagay dyan sa YouTube, na mga dating mga issue. Yun ba ang nagiging basihan mo? May connection ka ba talaga sa kanila na nakausap mo sila? Na pinapasalamatan mo sila, or baka gawa-gawa mo lang yan, kwento-kwento mo lang yan para meron ka lang magagamit na mga batayan. Hindi na obra yung mga ganyan, no? Kukuha ka ng mga batayan doon sa mga luma tapos magkukonklusyon ka ng sarili mo ngayon. Wala, hindi yun sila kaugnay sa iyo. Ikaw mismo gumagawa ng istorya ngayon. Sarili mo lang yan, no? Sarili mong kagustuhan, sarili mong pamamaraan, sariling style mo, no? Style mo bulok, no? Bulok. Kaya nga tayo yung laman ng utak mo Pag ako ang istoryahin no? Kahit buksan natin yung utak mo, may tahi talaga yan. Okay? So, wag mong gamitin, wag mong manipulahin, no? Yung mga manunood mo para lang siraan mo, para lang kung ano-anong sabihin mong panglalait sa iglesia. Yan, yung mga batayan mo. Wala na yan. Hindi na yan umuobra ngayon. Epipanyo Aso Velasco. Labrador. Sorry doon sa may pilidong Velasco, sorry po. Hindi po yun. Si Labrador po. Kasi itong Epipanyo Labrador kasi na to, napakasama ng bunganga nito. Tapos ibibintang niya sa mga iglesia ni Cristo. Anong gusto mong magiging comment dyan? Natural lang yan. May mga comment yan kasi sa loobin nila yan. Ngayon, nagtatago ka na, di ba? Andiyan ka Diyan, tahimik na yung lugar mo ba? No? Ewan ko kung saan kwarto yan. No? Sa susunod, doon ka na mag-vlog sa loob ng bilangguan. Di ba? Akala mo, pagbibiro lang yan, sinasabing sa buong bansa, meron kang kaso? Meron talaga yan. Hintayin mo lang. Di mo pa kasi naranasan Magiging sample ka. No? Ikaw magiging huwaran ng mga gunggong ng mga vlogger, no? Na mahilig magbintang, pasamain,
lapastanganin, murahin, sirain ang dangal, ano pa, napakarami mo ng mga mga napakarami mong katangian, butangero, ano pa tawag doon? O diablo, lahat na, ungas, gunggong, kulukoy, lahat na, nasa sayo na, no? Nasa sayo na ang lahat ng yan. So, ganun talaga ang dapat, alam mo na yun na ganun talaga ang sasabihin ng mga tao sa iyo, lalo na ng mga iglesia ni Cristo, dahil sa mga ginagawa mong panglalait. Ibig mong sabihin, tama yung ginagawa mong panglalait? Ha? Tama? Wah, papakampi ka pa? Sino kakampi sa'yo dyan? Wala ka talaga. Baguhin mo yung utak mo. Punta ka sa akin, buksan ko yung utak mo. O, tanggalin natin yung tai. Okay? Para magiging matwid at tama yung mga papasok sa utak mo at lalabas sa bunganga mo. Okay? Pero habang may tai yung utak mo, ganyan talaga magiging attitude mo. Kaya hindi po natin masisisi, mga kababayan ko, kung bakit nanahimik na sila. Dahil siyempre, ang iniingatan po kasi nung dating mga membro ni Manalo, yung mapahamak yung kanilang pamilya. Kasi alam nyo, natuklasan ko talaga, ang dami kong nakausap. Ang dami pong tumawag sa akin, ang daming nagkwento ng kanilang mga karanasan tungkol po dito sa iglesia ni Manalo. Talagang grabe pala talaga. Talagang kriminal pala talaga itong pamunuan na ito. Meron silang mga hitman. At ako hindi to paninira. Pinanood ko, kasi pinasa sa akin yung mga video eh. Wala akong kaalam-alam nito kasi hindi ko naman napanood to dati. Hindi man ako masyadong updated sa mga nangyayari dyan sa iglesia ni Manalo. Ito, napanood ko talaga, pinasa sa akin. Ilang mga ministro ang pinadukot, dinukot. Hindi lang pala mga kriminal itong, talagang mga madurukot pa ng tao. Di ba kasi natakot sila, lumabas yung mahigit 10 ministro, natakot itong pamunuan ng iglesia ni Manalo na baka i-booking sila, pinadukot nila. Grabe yung kasamaan ng reliyon na to, mga minamahal kong mga kababayan. Biro mo Pero dahil nga sa maimpluwensya sila, may mga membro sila, tulad ng sinabi ko, may membro silang mga matataas na opisyal sa ating bansa. Yun yung nila, yun yung nagiging katulong nila para pagtakpan ng katotohanan. Meron silang mga membrong nasa media na pwedeng meron silang mga membrong mga vlogger, meron silang mga membrong basta madami. Na kung saan ginagamit nila para tabunan ang katotohanan nang hindi malantad sa mga Pilipino ang katotohanan. Wow! Ang galing! Kita mo? Galing mo gumawa ng istorya. Tumawag sila sa'yo? May binuking sila? Tumawag sila sa'yo, tapos sabi mo, pinadalhan ka ng mga video, ng mga, kung ano ng mga video na yon. So, yun, yung mga video na yan, gamitin mo yan doon sa korte para ebidensya mo na yung mga sinasabi mo ay totoo. No? Sinasabi ko sa'yo, i-take note mo yan, i-save mo, no? Para meron kang batayan, no? Meron na yung mga sinasabi mo yan ay totoo. Sige nga, makikita natin yan doon. Tali mo yan doon. Baka istorya-istorya mo lang yan. So, pagpalagay na natin totoo nga na pinadalhan ka ng mga video-video na yan, o kung ano man yung mga paninira, ano mang mga sinabi mo, mga pagpatay, mga pandurukot na yan, o kung ano man yung mga kwentong barbero mo, na kung saan-saan mo lang napupulot yan, na sabi-sabi, no? So, dalhin mo yan doon. Yun yung patunayan mo doon sa korte, kasi ikaw nagsisiwalat yan di ba? Inuungkat mo yung mga nakaraan. Sige, kunin mo yun. Maganda ka na. Kuha ka na magaling mong abogado. Tutulungan ka naman ng abogado mo na yan Wala mong problema. Abogado kasi, tutulungan ka yan kasi kliyente ka meron. 1, 2, 3 abogado. Kuha ka. Kaya mo naman yan di ba? Para i-depensa ka. So, yung mga ebidensya na yan, yung sinasabi ko sa'yo, ipunin mo na yan para i-present mo doon. Para totoo, no? Para mapatunayan mong totoo yung sinasabi mo. Okay? Alam mo aso, no? Asong labrador.
pag yung ang kakausapin mo dyan, yung mga tiwalag, yung mga may kasalanan sa iglesia, natural, ang sasabihin yan, puro pasama doon sa iglesia. Kaya nga sila natiwalag eh, di ba? Oh, common sense, di ba? So, doon ka kumuha ng mga batayan, no? O di, okay, so alright. Magkasama na kayo ngayon, di ba? Ganun yan siya. Alam mo, hindi maititiwalag, no? Ang isang membro ng Iglesia ni Cristo kung hindi siya lumabag, no? Wala siyang paglabag na ginawa doon sa aral doktrina na sinasampalatayanan namin. Sample lang yan. Sabi mo nga, no, lagi mong binabatikos ang ka Eduardo doon sa mga kapatid niya, nanay niya na itiniwalag. Kasi nga po, nakalabag sila sa doktrina ng iglesia. Diba? Kahit sino ka pa, kasi itong iglesia kasi, hindi pagmamay-ari ng tao ito. Pagmamay-ari ito ng Diyos. Kasi lahat ng tuntunin dyan, nasa Biblia. Pag lumabag ka, no? Pag sumalungat ka, nakalabag ka sa doktrina ng iglesia, ititiwalag ka. Walang sinisino, walang pinipili. So, isang patunayan, kahit nanay ka pa, kahit nakapatid ka pa, kung ang isipan mo ay hindi na ayon sa aral at doktrina ng iglesia na sinusunod ng karamihan na siyang itinuro naman ng Diyos na susundin, so titiwalag ka na. Ganun yan siya. Kaya nyo ba yan sa inyong mga grupo? Kaya nyo ba yan? Diyan sa inyong relihiyon? Kung may relihiyon ka nga. No, hindi ko ino-offend yung mga relihiyon na iba. Pero yun po kasi, pinapaliwanag ko lang po ang kung gaano katotoo, kung gaano katapat ang iglesia doon sa aral na tinuturo sa amin, no? Sa pagsunod doon. So, lumabag ka sa doktrina, so titiwalag ka. Yung pagtitiwalag ay disiplina po na ginagawa po yan. Pero kung gusto nilang magbalik loob, pwede silang magbalik loob. So, may paraan po sa pagbabalik loob. Kaso, kung ayaw nilang magbalik loob, dahil sa, siyempre, siguro, na ano sila, sumama loob nila, nanindigan na lang sila na wag na lang magbalik loob sa iglesia. So, nasa sa kanila na yon. So, yan yun sila, yung mga kumakampi sa iyo kung totoong nakakausap mo sila. Diba? Ang sasabihin niyan, puro masama. Kumustahin mo sila ngayon? Kung anong kalagayan nila. Diba? O, ganun yan siya. Pero ang iglesia, tingnan mo, nananatili, diretso. Ganun po yan. Kaya ang iglesia hanggang sa mga panahong ito, matatag, matibay sa pananampalataya at sa kaisahan. Ganun yan siya. Pag wala ka na sa iglesia, wala ka ng karapatan, no? Wala ka na sa katwiran. Ganun siya. So, magiging tae na rin ang utak nila, yung mga natiwalag na yan, kung kakampi sila sa iyo. Kung mag-a-advise pa, tatawag sila sa iyo, isusumbong kung ano-ano yung mga gusto nilang sabihin para lang masulsulan ka, para lang lumakas ang loob mo. Sige, tuloy mo yan. Pero sa totoo lang, ikaw lang din ang mapapahamak. Wala yun silang pakialam sa'yo. Tawa sila ng tawa sa'yo niya, no? Pinagtatawa na kanyo. Ito, si Labrador, gamitin natin ito. Tahol ng tahol to. Sige, pagkakataon na natin ito para masiraan ang pamamahala ng iglesia, para masiraan si Eduardo Manalo, para masiraan yan, ibagsak. Ito, gamitin natin. Pero ikaw lang din makukulong yan. Ikaw lang din ang magsasuffer ng lahat ng yan dahil sa ipinakita mong kagunggungan mo. Yan. Utak tol, utak. Gamitin mo yung utak mo, no? Ganun yan siya. Wala eh. Tae kasi. May tae yung utak mo. Kaya sabi ko, punta ka sa akin. Tanggalin natin yung tae sa utak mo para magiging maganda yung takbo ng utak mo. Okay? Tuloy. Kaya ang ginagawa nila, kasi takot silang mabuking eh. Ang ginagawa nila para matakpan yung issue nila, gagawa sila ngayon ng kawang gawa. Katulad ng pamimigay daw ng mga grocery, pagtulong daw. Pero, yun ay panapin pala. Yun ay panapin lang naman ng Iglesia ni Manalo para hindi sila mahalata. Kumbaga, strategy nila parang politiko ba? Na para umano siya na mabango siya, mabait siya, matulungin siya, para iboto siya, para paniwalaan siya, kailangan niyang mamigay ng grocery, magbigay ng tulong at iba pa. So, kitang-kita nyo ang galawan. Walastik talaga yung utak mo, no? Pag ang Diablo talaga magsalita, ang galing
gumawa ng istorya, no, para masilo yung isipan ng mga tao na maniwala sa kanya. Ganun ang abilidad mo. Nako naman talaga, oh. May pinanganak na diablo dito sa mundo. Ikaw yung panganay siguro ba, no? Nagawan mo ng trono si Satanas, eh. Grabe totoo. Kung ano-ano pumapasok sa utak mo, pati yung ginagawa, lingap ng Iglesia ni Cristo, lingap mo mamaya, ginawan mo ng isyo. Nako, di ka nanonood siguro, nakikinig ka lang sa chismis, no? Yan yung mga tumatawag sa'yo, yan yung mga pinapaniwalaan mo, mga tiwalag sa iglesia. Wala na sa tamang utak yan. Pareho na rin kayong may tayong utak yan. Tingnan mo yung mga paglingap ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ang lalaki niyan. Tapos ganyan lang ang sasabihin mo. Yan lang ang issue na ilalagay, gagawin mo ng issue na ganyan. Napakababaw naman ng taong maniniwala sa utak mo, no? Napakababaw ng utak mo para ka lang may masabi, no? Para may masabi ka lang. Ayan, kung ano naman naglalaro sa utak mo, no? Nagluluding na yung utak mo. Wala. Kinakabahan ka na kasi, no? Kung ano-ano na lang ang depensang ginagawa mo. Sige, tuloy mo pa para madagdagan yung sentensya mo. Tuloy! Doon ko natuklasan na grabe pala. Malademonyo pala talaga. Meron pa akong nakausap, ha. Ito totoo. May mga membro ng Iglesia ni Manalo na nasa ibang reliyon na ngayon na nakausap ko. Ayaw na lang nilang banggitin kung nasa anong reliyon sila. Basta sabi nila, talagang malademonyo. At yung aral niyan ni Manalo ay talagang nasa demonyo talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit yung mga comment ng mga membro ni Manalo doon sa video natin ay grabe. Masasabi mong hindi mga Christian tong mga to, hindi mga Iglesia ni Cristo to. Sa comment pa lang nila, talagang sanay silang magbanta, sanay silang pumatay. Kasi kitang-kita mo doon sa mga comment nila, eh. Sanay silang, kumbaga dahil nagmamalaki siguro sila, dahil mayaman yung Iglesia nila, marami silang mga membrong judge, police, NBI, etc. Ganon sila. Oh, wala kang ibang sasabihin? Balik-balik na naman yung sinasabi mo. Nasabi mo na yung kanina. Nuulit mo na naman. Wala na. Nagluluding na nga talaga yung utak mo, no? Yung mga nakausap mo, lumipat sa ibang relihiyon, tapos ayaw pa banggit ng pangalan. Oh, naniwala ka doon? Naniwala ka doon sa kanila? Nako naman. Pag natiwalag na sa iglesia, yung nga sabi namin, wala nang espiritu yan. Ang espiritu niya katulad na ng espiritu mo. Gano'n yan siya, no? Kaya nga may tinatawag kaming taga-sanlibutan. Kasi pag natiwalag ka na sa iglesia, so taga-sanlibutan ka na. So ang ginagawa mo, isipan mo, pang sanlibutan na. Hindi na doon sa para sa Diyos ang ginagawa mo. Wala ka na sa iglesia, eh. Wala ka na sa paglilingkod. Wala ka ng espiritu ng Diyos. Espiritu na ng sanlibutan. Gano'n yan siya. O, ngayon, gusto mo patunayan yan? Sinabi mo ang aral na tinuturo, mga diablo. Di ba sabi mo, nakinig ka? Oh, di ba no? Yung unang video mo, nakinig ka na yan. Kaganda ng aral nila, eh. Na ako, eh. Niwala na ako, eh. Ganun, eh. Pero ang kinagalit mo lang yung pagsalita ni Marcoleta doon sa stage, eh. Doon lang nasira na yung sinasabi mong magandang napakinggan mo. Tapos ngayon, ito sasabihin mo naman, malademonyo yung aral. Nako, kinakain mo na yung mga sinasabi mo, no? Ganyan yung aso. Sumuka yung aso, kakainin niya yung suka niya. Ibig sabihin, sinabi mo na, sinalita mo na, kinahain mo uli yung sinabi mo. No? Naintindihan mo yung sinasabi mo? Eh, sinasabi ko sa iyo na may tae talaga yung utak mo. No? Pag nahahanap kita, yun ang una kong gagawin, ibuksan ko yung ulo mo, eh. No? Wasayin ko yung ulo mo, tanggalin ko yung utak, tanggalin ko yung tae lang sa utak mo, tapos itatahiin ko na. Wala talaga. Oh, ano pa? Ano naman yung mga binibintang-bintang mo na yan? Kung wala ka nang masabi, tumigil ka na. No, wala na kasing maniniwala sa iyo. Oh. I-replay mo yung mga video mo. Ikaw mismo manood sa mga ginagawa mo. Tingnan ko kung siguro iko-komentahan mo yung sarili mo na gago na palang
Ay, sorry ha. Naka-GO tayo dito dahil sa dahil sa tao na to eh. Okay. So ano pa? Tuloy pa natin ha. Tuloy pa. Pero ito po mga kababayan, mga kaps na nanonood dito, no. Medyo mahaba pa to, marami pa tong sasabihin. Pero alam ko namang wala namang kwenta lahat na yung sasabihin ito, pabalik-balik na lang, no. Gagawa ulit ng video. Ito bago na naman kasi to eh, no. Ay nung nakarang, ilang hours pa lang to. Tapos nakita ko, so ginawan ko na naman ulit. Ganon yun siya. No, so dito, kung pupuntahan nyo kasi yung kanyang channel at manunood kayo, siyempre, may views siya doon na kukunin. So, ang advice ko lang po, dito na lang kayo manood sa akin kasi lahat ng mga video niya, i-upload ko na lang yung buo dito. So, maliban dito sa nagko-komento ako dito, so meron akong gagawing mga bago niyang, mga buo niyang video na i-upload ko. Para di na kayo magpunta doon kasi namimihasa eh, habang may viewers siya, so gawa ng gawa yan, gawa ng gawa, so hindi tumitigil. So, pangit pag yun, nabubuksan kasi ng mga bata, nabubuksan ng mga sinong tao, napapanood yung video niya. So, parang totoo, di ba? Kasi ang galing niyang magmanipula. Talaga yung mga sinasabi, no? Mula sa simula. Kung di natin bantayan, kundi ko pinapaliwanagan mga sinasabi niya, nako, maniniwala, madadala kayo, malalagyan ng tayo ang utak ninyo. No? Kaya, sorry po ha. Di ko naman sinasabing di kayo nakakaintindi. Kumbaga may ilan-ilan lang po. Kasi alam ko matatalino naman yung mga tao ngayon, lalo na sa social media. Pero itong ginagawa nga paninira kasi, pag talagang medyo masama, ikaw na karaniwang tao, na medyo may sama ka ng loob sa iglesia, o di kaya meron kang hindi magandang impression sa iglesia. Pag narinig mo tong sasabihin niya, so madadagdagan yun, masusulsulan, so makikita mo, uy, ganyan talaga mga iglesia ni Cristo, di ba? Di ba? Madadagdagan ng hindi magandang impluwensya yung isipan mo. O ganon, di ba? So, salamat po, no? Medyo ikakat ko muna dito at dudugtungan ko na lang ito ng iba pang mga video. Tapusin ko tong kanyang sasabihin. Okay? Salamat po.